Sa isang lungsod kung saan lahat ay nagmamadali, kung saan ang mga mata ay nakatutok sa cellphone at ang konsensya ay kadalasang naiiwan sa likod. May isang simpleng desisyon na ginawa ng isang karaniwang babae. Hindi ito kwento ng biglaang yaman. Hindi rin ito kwento ng perpektong pag-ibig. Ito ay kwento ng katapatan, ng kabutihan, at ng isang maliit na kilos na walang nakakita. Ngunit, nagbago ng dalawang buhay. Ito ang kwento ni Lily at Christopher at kung paanong minsan, ang paggawa ng tama ay humahantong sa lahat ng bagay na hindi mo inaasahan. Masikip ang coffee shop noong Martes ng umaga. Puno ng mga taong pilit ginagawang kape ang sandata nila para makaraos sa isa na namang araw ng trabaho. Nakatayo sa pila si Lily. Muling binibilang sa ikatlong pagkakataon ang gusot ng mga perang hawak niya. 350 piso, sapat para sa isang maliit na kape. At baka kung seswertehin, isang cheesecake na kahapon pa. Sa edad na 26, natutunan na ni Lily kung paano dagdagan ang bawat piso. Dalawang trabaho niya, isang sales lady sa isang bookstore tuwing umaga at waitress naman tuwing gabi para lang mabayaran ang renta ng kanyang maliit na apartment at makapagpadala ng kaunting pera sa kanyang ina na nasa probinsya. Nakatali sa isang praktikal na ponytail ang kanyang blanding buhok. Suot niya ang kupas na maong at isang sleeveless shirt sa ilalim ng kayumangging cardigan na halatang matagal nang ginagamit. Ang backpack na nakasabit sa isang balikat ay may laman lamang na baon, isang librong hiniram sa library at wala nang iba pa. Halos nasa counter na siya nang may biglang sumugod sa tabi niya. Muntik na siyang matumba. Isang lalaking nakasuot ng mamahali na suit, abala sa mabilis na pagtatype sa kanyang cellphone. Walang pakialam sa paligid. Sa kanyang pagdaan, may nahulog mula sa bulsa niya at gumulong sa sahig. Isang pitaka, kayumangging leather, makinis, malambot, at halatang mamahalin. Agad yumuko si Lily at pinulot iyon bago pa may makaapak. "Excuse me!" Sigaw niya habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Ngunit nakalabas na ito ng pinto. Abala pa rin sa kanyang telepono. Ngumiti sa kanyang barista. May halong awa. "Palaging nangyayari yan," sabi nito. "Laging nagmamadali ang mga tao." Tiningnan ni Lily ang pitaka sa kanyang kamay. Di kalidad ang leather. Kuminis na sa katagalan ng paggamit. At may sumisilip na pera sa gilid. Maraming pera. Kumirot ang kanyang sikmura. 350 piso sa isang kamay. At isang pitakang puno ng pera naman sa kabila. Walang makakaalam. Hindi man lang napansin ng lalaki na nawawala ito. Maaari siyang kumuha ng sapat para sa pagkain ngayong linggo. Baka makabayad pa sa kuryente. Sino ba talaga ang masasaktan? Ngunit kahit pumasok sa isip niya ang ideya, alam na agad ni Lily, hindi niya ito kayang gawin. Ganito siya pinalaki ng kanyang ina. Ang tunay na karakter ay kung ano ang ginagawa mo kahit walang nakakakita. Palagi nitong sinasabi. Matagal nang naniniwala si Lily na ang pagiging tapat kahit kailan ay mas mahirap kaysa sa dapat. Maingat niyang binuksan ang pitaka. Hinanap ang anumang pagkakakilanlan. Isang driver's license ang bumungad. Isang lalaking nasa 30 anyos. Maitim na buhok na maayos ang pagkakasuklay. Istrikto ang anyo ng mukha at may mga matang seryoso at tahimik. Ang pangalan, Christopher Hayes. Ang address, isa sa mga lugar kung saan ang buwan ng renta ng apartment ay mas mahal kaysa sa kinikita ni Lily sa loob ng isang taon. May mga credit card, ilang libo na cash, at isang business card na nakasingit sa isa sa mga bulsa. Hayes Capital Management ang nakasulat. Christopher Hayes,
CEO at founder. Isang CEO, natural lang, kaya pala mamahalin ang suit, kaya pala hindi bumibitaw sa cellphone, kaya pala wala siyang kamalay-malay sa paligid niya. Napabuntong hininga si Lily at ipinasok ang pitaka sa kanyang backpack. Ibabalik niya ito pagkatapos ng ship niya sa bookstore. Hindi naman kalayo ang address mula sa kanyang pinapasukan. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, nang matapos ang shift ni Lily, masakit ang kanyang mga paa at kumakalam ang kanyang tiyan. Hindi sapat ang cheesecake na kahapon pa. Muli niyang inilabas ang pitaka at ang business card. Tinitiyak ang address. 15 minutong lakad lang iyon at makakatipid siya sa pamasahe sa tren. Ang gusali ay eksakto sa kanyang inaasahan. Salamin, bakal, mga unipormadong doorman. Biglang nakaramdam si Lily ng hiya sa suot niyang kupas na damit at gasgas na sapatos. Lumapit siya sa desk sa lobby. Tumingala ang security guard. May halong pagdududa ang tingin. May tutulong ba ako? Ang tono niya, parang sigurado na wala. May ibabalik lang po ko kay Christopher Hayes. Sabi ni Lily. Nahulog po niya ang pitaka niya kaninang umaga. Nagbago ang ekspresyon ng gwardya. Mula sa pagdududa, patungo sa gulat. Si Mr. Hayes? Sandali lang. Kinuha nito ang telepono. Mahina ang boses habang nagsasalita. Maya-maya, tumango siya. Ika-23 na palapag. May sasalubong sa inyo sa elevator. Ang elevator ay iyong klase na may salamin sa lahat ng panig. Walang takasan. Napilitan si Lily na harapin ang refleksyon niya at kung gaano siya hindi nababagay sa mundong ito. Sa refleksyon, isang pagod na dalagang babae ang bumungad kay Lily. Blanding buhok na unti-unting kumakalas mula sa ponytail. May itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata kahit pa maingat niyang tinakpan ng concealer kaninang umaga at mga damit na malinis. Ngunit halatang hindi mamahalin. Bumukas ang mga pinto patungo sa isang reception area na tila hinango mula sa isang magazine. Magagandang ilaw, moderno ang mga kasangkapan, at mga bintanang mula sahig hanggang kisame, tanaw ang buong lungsod. Lumapit sa kanyang isang babaeng nakasuot ng elegante at maayos na damit. Nasa inyo po ba ang pitaka ni Mr. Hayes? Kinuha ni Lily ang pitaka mula sa kanyang backpack. Nahulog niya po ito kaninang umaga sa coffee shop. Gusto ko lang po itong maibalik. Tinanggap iyon ng babae. Sinuri ng mabuti. Pakihintay po rito. Nakatayo si Lily ng alanganin sa tabi ng mga bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa syudad. Mula rito, maganda ang lungsod. Gininto ang liwanag at mahahabang anino. Sa apartment niya, karaniwan, pader lang ng katabing gusali ang nakikita niya. Excuse me. Lumingon si Lily. Isang lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Si Christopher Hayes. Ngunit, iba siya sa litrato sa kanyang driver's license. Medyo magulo ang maitim niyang buhok. Maluwag ang korbata. May mukha siyang magiging gwapo sana kung hindi lang halatang pagod na pagod. Matangkad siya. Marahil 6 na talampakan. May payat, ngunit matatag na pangangatawan ng isang taong malamang may personal trainer. Ako si Christopher Hayes. Itinaas niya ang pitaka. Naiintindihan kong ikaw ang nagsauli nito. Opo, nahulog po ninyo sa coffee shop. Sinubukan ko po kayong habulin pero nakaalis na kayo. Binuksan ni Christopher ang pitaka. Sinuri ang laman. Maingat na pinagmamasdan ni Lily ang kanyang mukha. Naghihintay ng hinala, ng paratang. Ngunit sa halip, nagbago ang ekspresyon niya tungo sa isang bagay na tila pagkamangha. Nandito lahat, mahina niyang sabi. Ang pera, ang mga card, lahat. Siyempre naman, may bahagyang kirot ng inis sa loob ni Lily. Ibinalik ko po yan, hindi ko kayo ninakawan. Pasensya na.
Mabilis niyang sabi. Mali ang dating ng sinabi ko. Isinuklay ni Christopher ang kamay sa kanyang buhok. May mahigit 40,000 pesos dito. Karamihan ng tao, kahit kaunti, kukuha. Hindi naman po ako isa sa karamihan na yon. Tahimik siya sandali. Malinaw naman. Pinagmasdan niya ang mukha ni Lily. Ano ang pangalan mo? Lily. Lily Montes. Kung ganon, Lily, may utang akong pasasalamat sa'yo. Hayaan mo man lang na magbigay ako ng kapalit. Isang saglit na hinto. Magkano? 20,000? 50,000? Biglang uminit ang pisngi ni Lily. Ayoko po ng kapalit. Gusto ko lang pong makauwi. Isang maikling hinga. Ibinalik ko lang po ang pitaka ninyo. Yun lang. Lahat ng tao may gusto. Sabi ni Christopher. Hindi mayabang. Hindi rin mapanghusga. Parang naglalahad lang ng isang universal na katotohanan. Hindi po lahat. Mahinang sagot ni Lily. Ang iba sa amin, pinalaki para gawin ng tama. Dahil tama ito, hindi dahil may makukuha. May nagbago sa ekspresyon ni Christopher. Ngayon, iba na ang tingin niya kay Lily. Para ngayon lang talaga niya ito nakita. Nakakapresko yan. Bihira. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Baka malik mga tao ang kilala mo. Sandaling natawa si Lily. Mahina lang. Baka nga. Kung ganon, hayaan mo man lang akong ilibre ka ng hapunan. Bilang pasasalamat, hindi na po kailangan. Alam kong hindi na kailangan, pero gusto ko. Please, may restaurant dito sa ibaba. Hindi naman magarbo. Gusto ko lang magpasalamat ng maayos. Nagatubili si Lily. Dapat tumanggi siya. Dapat umuwi na lang siya sa kanyang maliit na apartment. Sa nakahandang frozen na pagkain. Sa maliit niyang freezer. Ngunit, may kung ano man sa mukha ni Christopher na pumigil sa kanya. Sa likod ng anyong CEO, may isang lalaking mukhang nag-iisa, pagod, at tao rin. Sige po. Narinig niya sabi ng sarili niya. Isang malinaw na diin. Hapunan lang. Walang perang kapalit. Hapunan lang. Tumango si Christopher. Okay, sige. Ang restaurant ay nasa ground floor ng gusali. Madilim na kahoy, maliwanag na ilaw. Ito ang klase ng lugar kung saan hindi man lang kayang bumili ni Lily. Ngunit, umorder si Christopher nang hindi man lang tumingin sa menu. At iginiit na ganoon din ang gawin niya. Orderin mo ang kahit anong gusto mo. Seryoso, matapos ang araw na to, ang panlilibre ng dinner ang pinakamagaan na nagawa ko. Mahirap na araw? Tanong ni Lily, habang palihim na tinitingnan ang menu. Pinipilit na hindi mapasigaw sa mga presyo. Masasabi mo yan, na wala ang pitaka ko kanina. At nandoon ang mga mahalagang access code. Mga code na wala akong ibang kopya. Buong araw akong kinabahan. Akala ko, naiwan ko sa taxi o nalaglag sa kalsada. Ngumiti siya. Isang ngiting may halong inis sa sarili. Yun pala, nahulog ko lang sa coffee shop kaninang umaga. Masyado akong abala sa cellphone para mapansin. Mukha nga po. Todo ang pagtatype nyo. Siguro may mga bagay na pwede namang maghintay. Sumandal si Christopher sa kanyang upuan. Iyan ang problema kapag ikaw ang may-ari ng sarili mong kumpanya. Lagi nagmamadali. Lahat mahalaga. At nakalimutan mo na may mundo sa labas ng cellphone mo. Dumating ang pagkain. Tahimik silang kumain ng ilang sandali. Isang katahimikang magaan. Hindi nakakailang. Pagkatapos, si Christopher ang muling nagsalita. Ano naman ang ginagawa mo, Lily? Kapag hindi ka nagsasauli ng nawawalang pitaka. Ngumiti si Lily. Nagtatrabaho po ako sa isang bookstore. At waitress po ako sa gabi. Ilang araw sa isang linggo. 2 trabaho? Hindi naman po kasi mura ang renta dito. Kahit apartment na kasing laki lang ng aparador. Tumahimik siya sandali. Nakakapagod yan. Oo, pero pansamantala lang. Nag-iipon lang ako. Nagatubili siya sandali.
Saka nagpa siyang magsabi ng totoo. Gusto kong bumalik sa pag-aaral. Tumigil ako sa college nang magkasakit ang tatay ko. Malaki ang gastos sa ospital. Simula noon, nagtatrabaho na lang ako. Nag-iipon para sa matrikula at para makatulong sa nanay ko. Anong course ang gusto mo? Education. Gusto kong maging teacher, elementary teacher. Mahilig ako sa mga bata. Gusto kong tulungan sila na matutong magbasa, matutong magmahal ng libro, at matutong mangarap. Napahinto siya. Biglang nahiya. Mukhang napakasimple pakinggan Umiling si Christopher. Hindi. Mukhang may puso. At bihira yan. Karamihan sa mga kilala ko, nagtatrabaho dahil kailangan lang. Hindi dahil mahal nila ang ginagawa nila. Ikaw, mahal mo ba ang trabaho mo? Nag-isip si Christopher. Minahal ko noon. Noong nagsisimula pa lang ako. Noong may binubuo ako mula sa wala. Ngayon, numero na lang. Mga investor, mga target. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling may ginawang bagay. Dahil gusto ko lang. Nakakalungkot naman yan. Oo, ngumiti siya. Isang ngiting may halong lungkot at pagnanais ng ibang buhay. Alam mo ba kung ano ang kakaiba? Nakaupo na ako sa mahigit 100 business dinner sa loob ng isang taon. Nakikipag-usap sa mga investor. Nagsasara ng mga deal. Nakikipag-network. Pero ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na talagang nasarapan ako sa pagkain. May init na kumalat sa dibdib ni Lily. Ako rin. Nag-usap sila ng halos 2 oras. Kahit matagal nang ubos ang pagkain, ikinuwento ni Christopher ang kanyang pagkabata. Ang pressure ng pamilya na magtagumpay. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Palaging siya ang pinakabata sa loob ng silid. Ikinuwento naman ni Lily ang maliit na bayan sa probinsya. Ang kanyang ama na mahilig magbasa at nagbahagi ng pagmamahal sa libro sa kanya at ang hirap ng pamumuhay sa isang lungsod na tila dinisenyo para durugin ang mga taong katulad niya. Nang tuluyan silang lumabas ng restauran, madilim na ang lungsod, puno ng ilaw, puno ng buhay. Inihatid siya ni Christopher hanggang sa istasyon ng tren kahit paulit-ulit siyang tumanggi. Pagdating sa entrada, huminto sila. Pwede ba kitang makita ulit? Hindi bilang pasasalamat, kundi dahil gusto ko lang. Tiningnan ni Lily ang lalaking nasa harap niya. Nakasuot ng mamahalin na suit. Isang mundong malayo sa kanya. Isang lalaking tila wala silang pagkakapareho. Ngunit may kung anuman sa kanyang mga mata. Tapat, umaasa na nagpabago sa kanyang isip. Sige, ngumiti siya. Pero sa susunod, sa normal na lugar yung kaya kong mag-ambag sa bayad. Natawa si Christopher. Oo naman. Sa loob ng 3 buwan, madalas silang nagkita. Para sa kape, para sa paglalakad sa Central Park, para sa hapunan sa maliliit na kainan. Mga lugar na mahal ni Lily. At ngayon lang nadiskubre ni Christopher. Natuklasan ni Christopher ang mundo ni Lily. Kung paano binibilang ang bawat piso. Kung paano gawing masarap ang murang sangkap at kung gaano nakakapagod ang magtrabaho ng 2 trabaho pero kulang pa rin. Natuklasan din ni Lily ang mundo ni Christopher, ang bigat ng responsibilidad sa pera ng iba, ang kalungkutan sa tuktok ng tagumpay at kung paano ninakaw ng tagumpay ang halos lahat ng kanyang pagkakaibigan, pati ang pakiramdam ng pagiging normal at sa dahan-dahan, maingat, walang pagmamadali. Nahulog sila sa isa't isa. Mas maaga nang umuuwi si Christopher mula sa opisina. Tumigil na rin siya sa kakatingin sa cellphone tuwing magkasama sila. Sinusundo niya si Lily pagkatapos ng shift nito sa bookstore. Sabay silang naglalakad sa mga kalsada ng syudad. Nagkikwento ng kung ano-ano at kung minsan, wala lang. Napansin ni Lily na mas madalas na siyang ngumiti. Mas madali na siyang matawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam niya, ang buhay ay hindi lang basta pag-survive. Ngunit,
Hindi ito walang pagsubok. Tinitingnan si Lily ng mga kaibigan at kasosyo ni Christopher na parabang isa lang siyang panandaliang bagay. Isang araw, sa isang company party, narinig niyang may tumawag sa kanya na charity case. Tahimik siyang nagpaalam at umiyak sa banyo. Nakita siya roon ni Christopher. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Hindi katanggap-tanggap ang sinabi nila. Gusto mo bang umalis tayo? Umiling si Lily. May luha sa mga mata. Hindi ako nababagay sa mundong to. Tingnan mo ko, ang suot ko. Damit lang galing sa mumurahing tindahan. Habang lahat sila, designer. Hindi ko alam kung aling tinidor ang gagamitin. Wala akong masasabi tungkol sa mga sinasabi o pinagkikwentuhan nila. Hindi ako isa sa kanila. Biglang humigpit ang hawak ni Christopher sa kanyang mga kamay. Ayoko na maging isa ka sa kanila. Lily, ikaw ang pinakatunay na taong nakilala ko. Ibinalik mo ang wallet ko nang hindi ka kumukuha kahit isang sentimo. Kahit kailangan mo, 2 ang trabaho mo. Pero nakakahanap ka pa rin ng oras para magbasa ng libro. Nakikita mo ang kabutihan sa mga tao. At dahil sa'yo, gusto kong maging mas mabuting tao. Mas hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay ni Lily. Wala akong pakialam sa mga taong tinatawag kong mga kaibigan. Ikaw ang mahalaga sa akin. Lumipas ang mga buwan mula noong unang hapunan nila. Isang gabi, ibinalik ni Christopher si Lily sa parehong restaurant kung saan nagsimula ang lahat. Matapos ang dessert, may inilabas siyang maliit na kahon. Alam kong hindi pa tayo matagal na nagkakasama. Alam kong magkaibang mundong pinanggalingan natin. Pero Lily, binago mo ang buhay ko. Ipinapaalala mo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ipinakita mo sa akin na ang karakter at kabutihan ay mas mahalaga kaysa pera o tagumpay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isang simpleng singsing ang nasa loob. Tumingala siya kay Lily. Pakakasalan mo ba ako? Napatitig si Lily sa singsing. Pagkatapos, sa mukha ni Christopher, puno ng pag-asa. Sigurado ka ba, Christopher? Mahina ang boses ni Lily. Magagalit ang pamilya mo. Iisipin ng mga kasosyo mo na ginagamit lang kita. Pati nanay mo. Tinanong ako kung buntis ako noong naghapunan tayo kasama ang mga magulang mo. Hindi nagatubili si Christopher. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Tumingin siya diretso kay Lily. Mahal mo ba ako? Oo, sobra. Ngumiti siya. Kung ganon, iyon lang ang mahalaga. Isang hinga. Papakasalan mo ba ako? Pinunasan ni Lily ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti siya. Oo. Oo, papakasalan kita. 2 taon ang lumipas. Umakyat si Lily sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma bilang guro. Sa audience, nakaupo si Christopher, katabi ang kanyang ina. Mas malakas pa ang palakpak niya kaysa kanino man. Matapos silang ikasal, tumigil na si Lily sa pagiging waitress. Iginiit ni Christopher na siya ang magbabayad sa kanyang pag-aaral. Hindi ito kawang gawa. Pamumuhunan ito sa taong pinaniniwalaan ko. Pagkatapos ng graduation, nakakuha si Lily ng trabaho bilang guro sa 3 baitang. Nagtatag siya ng programa na nagdadala ng mga libro sa mga batang kulang sa oportunidad. Binawasan ni Christopher ang oras sa trabaho. Mas binigyan niya ng panahon ang mga bagay na tunay na mahalaga. Magkasama nilang itinatag ang isang scholarship fund para sa mga estudyanteng napilitang huminto sa kolehiyo dahil sa biglang problema sa pamilya. Sa 2nd anibersaryo nila, bumalik sila sa parehong coffee shop kung saan nagsimula ang lahat. Umorder si Lily ng kanyang karaniwang maliit na kape. Si Christopher naman, ang paborito niyang komplikadong espresso. Habang naglalakad sila palabas, sa liwanag ng umaga, nagsalita si Lily. Alam mo ba kung anong madalas kong naiisip? Yung araw na nakita ko ang wallet mo, kung gaano kadaling kunin ang pera, at kung gaano ko yung kailangan noon. Tumango si Christopher. Madalas ko ring isipin yon. Kung gaano kaiba ang buhay ko ngayon. Kung iba ang pinili mo.
kung naging katulad ka ng karamihan. Umiling si Lily. Hindi naman ako naging bayani. Gusto ko lang maging disente. Ngumiti si Christopher. Iyan mismo ang dahilan kung bakit naging marangal yon. Hinila niya si Lily, palapit sa kanya. Alam mo ba, ang pinakamagandang pamumuhunan na nagawa ko sa buong buhay ko ay ang pagkawala ng wallet ko. Sulit ang bawat sentimong laman nito. Sobra pa. Tumawa si Lily at hinalikan siya. Sa paligid nila, patuloy ang pagtakbo ng lungsod. Mga taong nagmamadali, nakatuon sa cellphone, nakakaligtaan ang maliliit na sandali ng ganda at koneksyon. Ngunit natutunan ni Lily at Christopher na magpahalaga sa maliliit na kabutihang loob na kayang baguhin ang lahat. Dahil minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Minsan, mas mahalagang integridad kaysa pera at minsan, ang taong tinulungan mo sa isang simpleng sandali ng kabutihan, siya pala ang taong matagal mo nang hinihintay. Ang pagsasauli ng isang nawawalang wallet nang walang kinukuha kahit piso ay humahantong sa isang bagay na mas mahalaga kaysa anumang perang maaaring bilhin.